characterize it, Admar, as crisis mismanagement. No? So nagkaroon ng mismanagement dito sa the way they have handled itong crisis na ito. Ano po yung assessment po ninyo dito po sa naging hakbang ng national government sa tindi ng pinag-uusapan natin patungkol po sa krisis? Umaayon ba? Kumbaga sumusobra ba yung kanilang hakbang o kulang or katamtaman lang? Ano po ang assessment nyo po? I mean, I would characterize it, Admar, as crisis mismanagement. No? So nagkaroon ng mismanagement dito sa the way they have handled itong crisis na ito. Bakit ko nasabi nagkaroon ng mismanagement? Umpisa pa lang, sabi ni Atty. Claire Castro, walang crisis. No? Yun yung sinasabi niya nung una. And then later on, nalaman naman natin that Malacanang was forming a crisis committee. Ikalawa, yung response nila, napakatagal. The moment na sinabi ng Iran na isasara nila yung Strait of Hormuz, yung araw din yun, dapat nag-convene na sila ng crisis committee. Ikalawa. Ikatlo, there is a problem of crisis communication. Ang problema kasi natin, yung in terms of how Malacanang communicates, yung mouthpiece ng Malacanang, magaling sa bardagulan. Pero crisis tayo ngayon, ibang klaseng communication yung dapat na meron tayo. No? Ibig sabihin ng crisis communication, dapat streamline yung approach mo dyan at dapat i-relay mo yung tamang impormasyon sa tao. Ikaapat, dahil sa delayed na response ng ating gobyerno sa krisis na ito, it took us a while to get oil from additional sources. Remember, nabanggit kanina, Admar, that kaya hindi masyadong tinamaan yung ibang bansa. Bagaman tinamaan din sila, no? They felt it, pero they've diversified their sources. And yet for us, we're stuck with this foreign policy na meron tayo that has rendered our oil companies, kumbaga, sila makakuha flexibly from other sources. It lacks flexibility. Kasi ang nangyari nga, sumusunod tayo sa United States. And yet later on, inalaw naman tayo na bumili ng or kumuha ng crudo mula sa Russia. No? So kumbaga, Admar, yung nakikita natin ngayon, bagamat yes, tinamaan talaga tayo, but I think the mismanagement of the government with this crisis had made things actually worse. Mas lalong lumala dahil nagkaroon ng mismanagement on the part of the government on handling this crisis. Kasi kung maayos yung kanilang crisis management to begin with, tatamaan tayo, pero hindi kasing lala nung tama na meron tayo ngayon, mga kababayan. Opo, and dito po sa nababanggit nyo na nagkaroon po ng crisis mismanagement, meron bang makukuhang aral ang kasalukuyang administrasyon doon sa crisis management na ginawa ng nakalipas nung tinamaan tayo ng COVID-19 pandemic? May naset na ba na parang ito dapat yung automatikong gagawin ng gobyerno or pwedeng makuha ng ideya po, Doc? Alam mo, Admar, what happened during the pandemic offered us great lessons in terms of how we're going to respond to this crisis. And yet what happened, Admar, is that yung ating gobyerno sa kasalukuyan, puno ng mga anti-Duterte. Pag anything ng mga Duterte, ayaw nila. No? Kumbaga, kasi nga, pag Duterte, hindi maganda, palpak yan. But then they realized the good lessons that we would have learned under the previous administration. Alam mo kung anong number one example ko niyan, Adma, is that noong panahon ng pandemic, immediately, there was an acknowledgement of how severe the problem was. Nagkaroon kagad ng acknowledgement na okay, ito mag-spread, no, sa ganito. And nagrereklamong tao because sabihin nila, we were under strict lockdowns at the time, which was the right thing to do because the government then acknowledged na talagang malala yung sitwasyon. Fast forward to 2026. Anong sabi ng gobyerno? Wala pang krisis. And yet sinara na yung Strait of Hormuz. Kumbaga doon pa lang sa umpisa, no, on how the crisis should have been managed, makita mo na kagad yung kapalpakan makita mo na yung diferensya. Duterte's time, there was an immediate acknowledgement of the problem. Dito sa ngayon, ang nangyari is delayed yung response at hindi nila in-acknowledge agad. Hindi lang yon. Noong panahon ng pandemic, nag-convene kagad ng IATF, yung Interagency Task Force. Fast forward to 2026, nauna pa yung Senado na
convene nung protect kaysa magtatag ng task force ang gobyerno. Sabi ko nga, Admar, hindi ko lang maalala kung dito sa inyo ko ito nabanggit, no, mga interview nung few weeks ago, na kung ako ang nagpapayo sa Pangulo, the moment na isinara yung Strait of Hormuz, I would have advised the President to right there and then convene a crisis committee para mapag-usapan kung ano-ano yung mga options na meron tayo. Kasi sa ganitong kaso, Admar, mabilis ang response ang kinakailangan. Just imagine, kung early March tayo nakakuha kaagad ng crudo mula sa Russia, then yung epekto sa atin hindi ganito kalala. Tataas pa rin yung presyo pero hindi tayo aabot sa ngayon na ang presyo ngayon ng pinakamurang diesel ay nasa 126, 127 pesos na kung saan noong February was 48 pesos. So kumbaga, kung mabilis at maagap kagad yung pagkilos, hindi sana hahantong sa ganitong sitwasyon na meron tayo na up to the point, Admar, na nagdeklara pa tayo ng national emergency. I believe we're the only country that did so. No? That tayo lang yung bansa na nagdeklara niyan. So that gives you a comparison which is night and day, mga kababayan. Night and day ang comparison on how a crisis was handled by these two administrations. Night and day po ang comparison, Admar. Opo. Isa pa sa mga tanong, kasi yung napag-usapan natin kanina na Brent crude oil, sumipa na ito sa pinakamataas nitong nakalipas na 2022. Parang 104 ata, no? Mas mataas pa siya kumpara sa ngayon or almost level ba. Pero hindi tayo nagkaroon ng kagaya po ng ganitong halaga ng diesel at gasolina. Ano po pang paliwanag? Kasi kung ititrace natin, possible itong dahil sa naging epekto doon sa Ukraine at gera sa Russia at Ukraine. Mas mataas yung during that time po. Bakit hindi tayo nakaranas ng ganito na umabot na 130, 140 yung diesel natin noong 2022? Katapusan ata ito ng termino ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. There's one key difference, Admar, between 2022 and 2026. Noong 2022, the reason why there was a spike in oil prices is because of the uncertainty of the Ukraine war. No, nagkaroon ng gulo dyan. And also, at the time, kasi sa Europa ang epekto niyan, Europe also demands petroleum. Pag tumaas ang demand, ang supply bumaba, tataas ang presyo. Sa kaso ngayon, ito malaking kaibahan, Admar, the Strait of Hormuz. Yun yung pinakamalaking epekto. Because about 90% of our crude oil comes from the GCC at tumadaan yan ng Strait of Hormuz. Kaya ang epekto sa atin mas malala. And absolutely you're right, Admar. The prices now that we see are somewhat marginally lower than what it was at its peak noong 2022. And yet, makita natin na ang taas ng presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Bakit? It's because of the closure of the Strait of Hormuz. Kasi ang nangyari sa atin, Admar, noong 2022, bagamat mataas ang presyo, may tumadaloy pa rin supply ng crude oil. May supply pa rin nakakarating sa atin kasi nga open naman yung Strait of Hormuz na yan eh. Mahal nga lang ang gasolina, pero may tumarating na gasolina. Iba ngayon ang sitwasyon. Sinara yung Strait of Hormuz, yung crudo hindi makalabas. Kaya mahal na yung presyo, physically, kulang pa yung crudo na dumarating sa ating bansa. Yun yung pinakamalaking diferensya ng dalawang kaso na yan, Admar. Opo, ang kinakaharap ng ating mga kababayan, lalo na yung mga direktang apektado nitong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na sa mga driver ng mga PUV, hindi po sila nagtaas ng pinayagan na magtaas ng singil. Sabi nga ni Senador Amy Marcos, wala ba kayong GC dyan dahil parang isang araw bago ang implementation ng pagtataas, sinuspinde mismo ng Pangulo. Merong 5,000 pesos na ayuda pero marami tayong napagtatanungan, nasa 2-3 araw lang itatagal yan. Yet, merong emergency declaration na, energy emergency, at sinasabing pwede nang bawasan yung
excise tax pero possible pa na magtagal, hindi pa soonest, no? Mga ilang linggo pa ba yan na itatagal, di pa nga natin na alam. Pero nakikita nyo po ba na masyado ng late at hirap na yung ating mga kababayan na kahit na magbawas doon sa excise tax, parang wala na itong magiging silbi? Mm-mm. Kasi alam mo, yung ibabawas sa presyo, Admar, maliit lang sa excise tax. We're looking at about 7 to 8 pesos, no, per liter. Considering ngayon, ang presyo na ngayon nasa 100, so per diesel, no, mga nasa 120. Yung mamahalang diesel, nasa 160. No? So kumbaga, makikita mo na maliit lang yung diferensya kung tatanggalin mo yung excise tax na yan. Bagamat I'm in favor actually of lowering or if not eliminating yung mga taxes na yun sa fuel sa ngayon, no? Kasi nga, at least kahit na maliit yung mababawas, tulong pa rin yun, no? Kahit na maliit lang yung kabawasan pa rin yun. Kasi nga, alam naman din naman natin na if they charge taxes on gasoline, mapunta yan sa gobyerno, we know where that tax ends up going. Napupunta lang yan sa pagnanakaw ng mga politiko natin. So, kumbaga, okay na yan, tulong na yan sa tao. Dapat asahan natin mga kababayan is mas lalo pang magtatagal po itong krisis na ito. Kasi nga, ang presyo po ng produktong petrolyo elevated pa rin. No? Dati nasa 48 tayo pero sa Brent crude per barrel, $48. Ngayon nasa mga $96. No? Mahigit doble pa rin ang itinaas ng presyo. So asahan natin na for the next little while, mataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo, kinakailangan pa rin na magkakaroon ng pressure rather na tumaas ang presyo ng pamasahe. At some point, Admar, they will have to increase fares kasi nga asahan ninyo na magtatagal pa itong mataas na presyo. So yun yung nakikita ko dyan. Ano? Now, in terms of gano'ng kalaki itataas ng pamasahe, hindi natin pa masabi yan. Ano? Kasi nga that will depend on how the government calculates yung itataas ng presyo. But ang prediction ko dyan, Admar, is at some point, bibigay din yan, magtataas din sila ng fares. Kasi nga, limited din yung ayuda na kaya nilang ibigay sa mga drivers. Ang pressure niya ngayon is itaas ang presyo ng pamasahe. So asahan po natin din yan na magkakaroon ng pagtaas sa taripa, no? Sa yung fare matrix na sinasabi natin para sa ating public transportation. Meron namang mga panukala maliban sa excise, ito pong VAT which is mas malawak ito. Maraming mga produktong may VAT para dito kay Congressman Leviste, gawing 10%. Ito sa tingin nyo po, may malaking impact ito na maibsan ang pasanin ni Juan at Juana de la Cruz. I absolutely agree with Kong Leviste on this, to si Congressman Leviste, he is a smart person, no? And I believe before he gave these numbers na tatanggalin yan, for example, yung VAT, no, sa gasolina, he ran the numbers at kung magkano yung magiging epekto nito sa atin. So, at least temporarily, pwede naman gawin yung Admar. So halimbawa, hanggat elevated ang presyo ng produktong petrolyo, pansamantala muna isususpend itong mga taxes na ito, VAT and the excise tax. Pwede isuspend yan kung gustuhin ng gobyerno, at least temporarily. At yan din yung actually suggestion ko, no, na magkakaroon ng threshold na presyo ng gasolina, ng crude rather. So halimbawa, ang presyo ng Brent crude, mahigit $100 for let's say 15 days. Kapag ang average price niyan ay mahigit 100 for 15 days, pwedeng isuspend yung mga taxes na yan, calibrated yung pababa. So halimbawa, pagka 15 days, ang presyo ay natiling mataas, pwedeng ibabayan ng certain percentage. At kapag mas lalo pang matagal ang pagtaas ng presyo, pwede pa lalong ibaba ang taxes. Hanggang sa kung masyadong matagal na itong mataas na presyo, baka gawing zero na yung mga taxes na yan. So pwedeng gano'n. Pwedeng calibrated yung approach na pwedeng gawin ng gobyerno dyan. Ano? And sana i-consider din nila yan kasi nga, as I've said, kahit na 7 piso yan, 20 pesos, kung ang presyo naman ay 120, 140 per liter, malaking tulong pa rin yan sa ating mga kababayan. Ano? And at the end of the day, alam mo, Admar, is ito yung mga time na dapat pinaghandaan ng gobyerno itong krisis na ito. And yet, nakita natin, Admar, for the last 3 years, nakita natin sa budget, no? Ang daming unprogrammed, tapos umutang sila ng umutang,
na hindi naramdaman ng tao. Ito yung mga panahon sana na dapat tayong mangutang para makatulong tayo doon sa ating mga kababayan. And yet for the last 3 years, anong ginawa ng gobyerno? They kept borrowing and borrowing, and we actually know what happened. Itong mga inutang ito, napunta na ito dun sa mga mali-malitang pera na nakita natin na dinideliver dun sa mga magnanakaw nating mga politiko. This is the time na dapat tayong nangutang para makatulong. And yet, anong mangyayari ngayon? Yung ating buffer, no, para tayo makapangutang, ang debt to GDP ratio natin nasa mahigit 62-63% na. Hindi nakakayanin ng ating ekonomiya na mangutang pa ng mangutang. Had we been prudent in the last 3 years at tayo nangutang ng sana ngayon tayo mapaghuhugutan kahit paano. And yet nakita the last 3 years winaldo ng gobyerno. So yun lang sa akin dyan. In terms of taxes, pwede nilang gawin dyan cascading approach. Depende sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilyan. Hindi pwede nilang gawin dyan, kagaya ng sabi ni Kong Leviste, pwede abrupt, zero kagad. Pero ang suggestion ko, pwede rin natin gawin cascading. Depende sa presyo ng petrolyo.